Iginagalang ng kaibigan o kaaway at hindi tumakas o nagpakitang naka-wheelchair. Ganito inalala ng kanyang mga kaibigan ang namayapang si dating Senate President Juan Ponce Enrile sa huling pamamaalam sa kanya ng Senado. Para bigyan ng mukha ang balita, live mula sa Senado, si Mobile Journal Merimon Reyes. Merimon. Pops J, nagsagawa ng necrological service dito sa Senado para sa pumanaw na dating Senate President at Chief Presidential Legal Counsel na si Juan Ponce Enrile. Simula sa arrival honors hanggang sa mga eulogy, binigyang pugay sa dating Senate President Juan Ponce Enrile lalo sa kanyang naging kontribusyon sa kasaysayan bilang nooy Justice Secretary, Defense Minister, Senador, Senate President at Chief Presidential Legal Counsel. Kabilang sa nagsalita si former President at ngayon Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo. He grew beyond that legend through the sheer force of his intelligence, political skill, and powerful presence. He became the most enduring public servant of our era, sometimes intimidating, but always respected by friend and foe alike. Nagbalik tanaw din si dating Senador Richard Gordon sa unang pagkakataong nakausap niya si nooy Justice Secretary Enrile nang siya ay nag-aaral pa ng abogasya at humahanap ng hustisya para sa kanyang pinaslang na ama. Issued by me in moments that matter. When my mother was unjustly arrested during martial law, naglalaro ko ng mga politiko sa Sambales, I ran to him. He never fled the country. Inaatake siya kaliwat kanan. Hindi siya nagpakita naka-wheelchair. Kinilala naman ni Senador Robin Padilla ang talino ni Enrile. Isang taong alamat, isang taong pag nasasabi po natin isang naglalakad na library, isang kasaysayan, hindi po siya napabilang sa mga nang maliit sa akin. Ipinresenta rin sa pamilya Ponce Enrile ang kopya ng Senate Resolution No. 30 na naglalaman ng pakikiramay sa pagpanaw ng dating mambabatas. You proved his deepest faith correct, that the Senate could be more than a battlefield. That Manong Johnny could be both fierce opposition and first counsel. That respect could survive even our deepest divisions. JPE, my president, we love you. Alam namin, happy ka. Anunsyo ni Katrina Ponce Enrile, sa November 22 ilalagak ang labi ng kanyang ama sa libingan ng mga bayani. Pops J. Maliban sa mga senador at kay dating Pangulong Arroyo, sino-sino pa ang dumalo dyan sa necro service ni JPE? Pops J, bukod dito sa mga incumbent senators, nakita rin natin ito nga si former Senator Gordon, even si former Senator Nancy Binay. Pero bukod dyan, yung ilang mga prominenteng mga personalidad din na nakita natin, si Orly Mercado na dating senador at Department of National Defense Secretary taong 1998 to 2001. Isa rin siyang advocate at journalist, lalong-lalo na nung kapag katapos sa kapanahunan ng martial law. Bukod sa kanya, ito rin si dating senador at DSWD Undersecretary Jambi Madrigal, nandoon din. Even si Francisco Tatad, the Minister ng Public Information, taong 1969 sa ilalim ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Dati rin siyang senador at kaya rin siya prominente kasi bukod din sa kanyang naging advokasya sa pagkikilos din ng panahon na yun, isa rin siya sa mga nagde-deliver ng ilang mga key messages ni Pangulong Marcos Sr. noong kapanahunan ng martial law. Pops J. Merimon, sabi ni Senador Robin, parang walking library itong si JPE. Naging malapit daw ba talaga sila? Pops J, naging malapit yung loob ni Senator Robby, lalong-lalo na nung pinatawag daw itong si Senator Robby sa opisina ni JPE at nung nagulat daw siya nung pagpunta niya raw doon, nakahain daw yung mga paborito niyang mga kakanin. So bukod dyan na doon daw siya ginabayan ni JPE sa mga panukalang batas na binubuo at isinusulong niya, kaya napalapit yung loob niya. At doon niya nakita rin daw yung itong ang sinasabi ang walking library na ipinamalas ni Manong Johnny. Pops J. Merimon, saan dinala ang labi ni Enrile pagkatapos dyan sa Senado?
Pagkatapos dito, ang nakuha nating impormasyon, dinala naman siya sa Camp Aguinaldo para rin sa isa pang arrival honors. Pagkatapos niya, base din doon sa anunsyo ni Katrina Ponce Enrile, dadalhin ulit ito para naman doon sa pagpapatuloy ng memorial reception sa Dasmariñas Village, Makati for November 21. Susundan naman niya, November 22, yun na yung paglilibing dito kay JPE. Pops J. Merimon, matapos ang necro service, tuloy ang budget deliberations ng mga senador. Anong update sa talakayan? Pops J, so far ang mga isasala ngayong araw, yung budget ng Department of Migrant Workers, ng Judiciary, pati ng Kongreso. Pero so far, kanina sa pagpapatuloy ng plenary session, tinanong din ni Senator Dante Marcoleta ulit sa Senado, binalik niya yung usapin tungkol doon sa notaryo, especially doon sa case ni Orly Gutesa na nag-testify sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Tinanong ni Marcoleta kung required daw ba ang mga notary public na patunayan yung identity, yung commission, pati yung pirma ng mga dokumento, doon sa dokumento ng isang taong nagpapanotaryo. Humirit din siya doon sa kagustuhan nilang magkaroon ng access sa ilang mga dokumentong may pirma ng isang abogado na para rin daw makumpara kung sakali kung meron itong kapareho doon sa pirma sa notaryo ni Orly Gutesa. So far, ang reklamo dito ni Marcoleta, hindi raw kasi sila pinayagan ng executive judge yung request nila, pero ang naging kasagutan din ni Senator Kiko Pangilinan, batay sa court administrator, maaring payagan daw yung kanilang request as long as dadaan daw ito sa tamang proseso at supervision ng clerk of court. Pops J. Merimon, ano namang sagot ni Senador Marcoleta sa show cause order ng COMELEC? Pops J, pinapatawag nga ng COMELEC o ng Commission on Elections itong si Senator Marcoleta para sa pagpapaliwanag niya doon sa kanyang salin, especially doon sa mga nag-donate, lalong-lalo na sa kanyang pagtakbo sa nagdaang eleksyon. So far, wala pang kasagutan dito ang senador, pero ang pinakatinitingnan lang dito ng COMELEC, ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, sa magiging kasagutan ng senador, doon daw nila titingnan kung nagkaroon ba ng paglabag, lalong-lalo na doon sa pangahakbangin ng komisyon, especially sa pagpapanatili ng integridad ng election procedure. Pops J. Merimon, may follow-up ba tayo kay Senador Ping Lacson doon sa mga sinabi niya kahapon na sangkot sina resigned Yusek Adrian Bersamin at Education Yusek Olivar sa budget insertions? So far, Pops G, yan yung aabangan natin sa susunod, lalo sa susunod na pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Pero kahapon kasi sa plenaryo, nakumpirma ni Senator Ping na meron nga 100 billion peso na insertion sa GAA sa 2025. Pero yung supposed kickback, ang nakinabang daw dito hindi si Pangulong Bongbong Marcos, kundi yung ilang mga opisyal daw sa Malacanang na misrepresent o ginamit yung pangalan ng Pangulo para makapag-insert. Doon nabanggit itong sina Olivar, pati si Bersamin. At kasama rin dyan, sinasabi nasa 80, base ito sa naging naratibo mula sa panig ni former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na nasa 81 billion pesos daw ang napunta sa DPWH, yung natira daw sa iba't ibang mga ahensya. At si Bernardo rin daw umano at hindi si former Congressman Zaldico ang nagpadala ng pera, pero hindi nga raw sa Pangulo, kundi dito kanila Olivar at saka kay Bersamin. Kaya rin napasok sa usapan ito namang si dating Executive Secretary Lucas Bersamin dahil nung time daw na yun, ayaw daw umano ni Olivar na malaman ni dating DPWH Secretary Manny Bonoan yung tungkol sa 52 billion pesos na kickback na personal na hinawakan ni Bernardo. Diyan ang bahala na raw sina Bersamin. So aantabayan na natin, Pops J, yung magiging direksyon ng Blue Ribbon Committee kasunod nito. Pero ang nasabi rin ni Senator Sherwin, kailangan din daw busisiin itong mga naging testimonya mula kay Bernardo. Pops J. Merimon, may reaksyon ba ang mga senador sa sinabi ni Bersamin na hindi siya nag-resign at itinanggi yung aligasyong mastermind siya sa budget insertions? Sa ngayon, Pops J, wala pa. Pero ngayong araw kasi bukod doon sa necrological service na ginawa sa Senado, nakatutok din ngayon itong Senado sa plenary budget debates or deliberations. For this week, yun yung nakaschedule. For next week, aabangan natin yung mga komite na may scheduled hearings at maaaring doon, posibleng mapag-usapan doon, especially pag may schedule na ang Blue Ribbon, yung mga usapin pa tungkol sa national budget insertions, mga issue na kapalibot dito, at yung mga pangalan na lumalantad na nasasangkot ukol doon. Pops J. Maraming salamat, Mobile Journal Merimon Reyes.